Hi, Eder here, and for today's video is tuturuan ko kayo, hindi tuturuan, pero I will gonna answer about this short tips naman kung unang pag-aralan sa barko. So basically, siya po ay isang kadete and then first time po siyang sasampa. So this video, I will gonna teach you guys kung ano yung dapat na tawag yung malaman nyo. This is basically my experience ng mga previous vessel ko and mga previous engineers ko. Na sila talaga mismo nagsabi sa akin na, Det, ito dapat yung malaman mo. So, let's watch this video. Okay, so una, nung nagsampa ako sa unang kontrata ko or sa unang barko ko as engine cadet, so una talagang sinabi sa mga engineers ko dati is dapat unang matutunan ko is yung schematic diagram o paano magbasa ng diagram sa barko. Bakit? Kasi pag may problema sa isang system, malalaman mo na agad kung saan mo ititrace yung mismong problema at marerectify mo agad-agad siya. Na first things first is dapat malaman mo kung paano magbasa ng diagram or yung schematic diagram natin sa barko. Tuturuan ko kayo paano. Wait. Ito yung schematic diagram natin na sinasabi ko sa inyo. So, this is basically the fuel transfer system or fuel oil transfer system. Dinownload ko to. Kinopya ko to galing sa barko and dinownload ko dito sa bahay. So, kung makikita nyo, may mga ganyan tayo, mga nakabox. Ganyan. So, first timer hirap, diba? Ang hirap i-determine kung anong mga yan. Pero, pag ganun sa barko, tuturuan ka naman nila kung paano basa nito. So, basically, ito is, since naka-fuel oil transfer system tayo, so, galing sa storage, ito yung mga storage tank. So, pag i-ano ko pa sa inyo, so, galing dito sa bunker manifold or sa deck filling, pupunta siya dito sa storage tank natin. So, sa storage tank, ita-transfer natin siya gamit yung fuel transfer pump papunta sa settling tank. Tapos, sa settling tank naman is magsisettle siya. So, sa settling tank, yung water, the other impurities dito sa baba. Tapos, yung pure oil is sa taas. So, pag i-transfer natin siya sa service tank, so, galing sa settling, ipipurify natin papunta sa service tank. Tapos, sa service tank naman, yun yung isusupply natin sa diesel oil, diesel generator, sa mini engine, sa boiler, saan pa? Incinerator, ganyan. So, bakit bakit dalawang tangke? Kasi ito, isa, port side, tapos ito naman isa, starboard side. So, may tatlo din silang, outlet. Kasi ito yung sa 1 port, yan. Ito yung outlet ng 1 port, ito yung outlet ng 2 port, ito yung outlet ng 3 port. Tapos ito naman, outlet ng 1 starboard, 2 starboard, tsaka 3 starboard. Tapos, pag may makita yung ganito, guys, basically ito yung mga balbula yan, balbula. Ito is heater to. Syempre kailangan natin i-heat yung tangke natin para ma-achieve natin yung proper viscosity for proper combustion and para sa proper flow ng fuel natin papunta sa transfer pump natin. So ito is balbula. Tapos kapag makita yung ganito, basically pump to siya. Tapos ito naman is the bypass valve, ito is the inlet valve, tapos ito naman is the filter. So, if-filterize niya yung mga solid particles, if-filter niya para yung dadaan dito is pure oil para hindi masira yung pump natin. Tapos, ito yung outlet. Tapos, ito yung linyada, dire-diretso sa settling tank. Tapos, pag may makita kayong ganito, yung parang example, ganyan. Pag nakaganyan, makita kong linya nakaganyan, it means na kapag dito diretso yung flow, pwede siya dadaan dito sa taas. Pwede siya diretso dito, then pwede din siyang dadaan dito. So, basically, yan yung plus. Pero kapag makita yung ganito, na ganyan, wait lang, hindi ko ito na lang. Pag may makita kayong ganito, tapos nakaganyan, yung parang concave, tapos ganito, basically, ibang linyada to. So, hindi siya konektado dito. So, yung flow niya is pag ganun lang talaga dito. Tapos, flow niya is pa dito lang talaga. Depende kung pag ganyan. So, single flow lang siya pag ganyan, pag may naka-concave. Pero kapag naka-plus siya, pwede siyang dadaan dito. Apat yung dadaanan niya. So, yan yung tinatawag na, na fuel lines, sinasabi ko. So, dito. So, sa tangke natin, galing dito, i-transfer natin siya dito, papunta sa transfer pump. Tapos, from transfer pump, diretso sa settling tank. Tapos, settling tank, i-transfer natin siya sa service tank. Pag may makita kayong ganito, guys, ito yung overflow niya. So, sa overflow niya, kapag puno na yung tangke, ibabagsak niya dito sa HFO overflow tank. So, sa overflow tank, dito babagsak yung mga overflow dito, yung na-accumulate niya sa para di siya mapuno. Dito babagsak yan. Tapos yung filling naman niya is ito. And then yung filling naman dito, guys, pag makita nyo dito sa baba naman yung mga balbulang ganyan, ito yung filling niya. Tapos yung outlet. Outlet, yun yung
overflow sa taas pa din. May mga overflow yan. Papunta yan sa HFO overflow tank natin. And then, ano pa? So, yung sinasabi ko sa inyo, dapat malaman nyo to kasi let's say na hindi nag-suction. So, may problema sa system natin. So, matitrace mo lang dito. Example, pag hindi siya nag-suction, pwedeng tingnan natin yung laman ng tangke. Baka wala ng laman. Tingnan natin yung valvula. Baka hindi nabuksan. Ito, baka hindi nabuksan. Ito, baka dito nabuksan. Or baka ito is nakabukas. Ganyan. So, malaman natin talaga, matitrace natin siya manually kung ano yung problema sa system natin. Or either yung pump natin is barado, yung filter is barado kaya wala siyang flow, pwede rin yan. So, pwede natin inspect to. At least man lang sa system na to, malalaman natin kung ano yung problema talaga. So, yung sinasabi ko sa inyo, dapat alam nyo is paano magbasa ng diagram or schematic diagram para at least pag may problema sa system natin is alam na natin kung ano yung i-inspect natin at hindi pa tayo pupunta sa ibang fuel lines na or sa mga linyada na hindi siya nakaangkop dito sa system natin. So, yun lang. Yun lang, and I hope that I made or I answered questions, and if may mali sa mga sinasabi ko, so this is basically my experience lang, and I am not pretending na or I'm not saying na ito kabisado ko na talaga, guys. So, yeah, you may ikaw na mismo kung i-take mo yun or hindi. It's up to you na. So, I hope that I answered questions, and don't forget to follow for more, and ingat palagi.